Sinabi ng Panginoon, wherever 2 or 3 are gathered in my name, I am right there. The Lord is with us. The Lord is in our midst. And when He is in our midst, something wonderful happens. Whenever the Lord Jesus is present, something beautiful happen. Hallelujah. And thank God for this one verse, ay sisimulan natin ang ating bagong serye for the month of May. We are to be grateful, hindi lang sa challenges, hindi lang sa iba't ibang naaral natin nakaraang buwan. Ngayon, we'll start with our study that we are grateful for God's economy. Hallelujah. Pakibasa nga po ang ating series for the month of May. Want to already read? Grateful for God's economy. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, kung mayroong malaking problema ang Pilipinas ngayon ay ang ating ekonomiya. Pabaksak ng pabaksak. Pataas ang presyo. At yung pera natin, paliit ang kayang bilhin. Dati yung 1,000 piso, hindi magkandadala pagkagaling mo sa supermarket. Ngayon yung 1,000 piso, kaya na ng isang kamay na lamang. At kukunti na lang ang nararating. At ito po ay malaking problema. Kaya mahalaga na maging maingat tayo sa pagboto. Huwag yung napakatagal na wala namang nagagawa sa bansa. Sikat lang, kilala lang, dinadaan lang sa social media at mga slogan para maalala sila. Tingnan natin ang kanilang ay nagagawa sa bansa. Kaya po, kapag hindi, patuloy tayong mapupunuan ng mga pinuno na walang concern sa ating ekonomiya. Kaya pahirap ng pahirap ang ating buhay. Kaya meron tayong panawagan, Asin at Ilaw Movement, di ba? Sa Asin at Ilaw Movement, tayo nananawagan na tayo maging matalino sa pagpili. At tutugtugin natin ang ating jingle at sabayan po natin. At mamaya, ay meron tayong motorcade. Mula dyan sa Aliw, patungo doon sa SM. Tapos diretso na kayo sa SM. Magagawa lang tayo ng isang linya. Kung kayo may nakamotor, naka-tricycle, naka-kotse, sama-sama po tayo. At tutugtugin po ang jingle na ito. At habang tayo po ay nagbibibit-bit ng ating coach, ng ating busina, panawagan. Sino man ang iboboto mo, kailangan saliksikin. Ating siyasatin, ihahalal natin. Praise God. Magsasolo na lang ba ako? Magsasolo na lang? So, yan. Naalala po ba ninyo ang lyrics natin? Ating siyasatin, ihahalal natin. Ito po, sabayan natin. Sabayan tayo ng ating mga singer. Ating siyasatin, ihahalal natin. Tungo sa pagbabago, piliin marangal na tao. May kahandaan, dapat kong maglingkod. Ang tanging hangarin, isulong ang bayan natin. Ang suhol, iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin, malinis ang halalan. Ito po ay non-partisan call. Kaya ngayon at kahit sa linggo ay pwede tayong mag-motorcade. Ating itaguyod, legal at wasto. Tunay na pagbabago, hangad ng bawat Pilipino. Yan ba ang hangad mo? Kung malakpakan lang naghahangad ng ganyan, pagbabago. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Isulong ang bayan natin. Anong gagawin? Ang suhol, iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin, malinis sa halalan. Ang suhol, iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin ang suhol. Iwaksin natin, malinis ang halalan. Napahalalan, tagumpay ang bayan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God.
Maraming salamat sa ating mga singers. Mga kapatid, i-play natin ito lagi at nadidinig ng ating kapitbahay. Ano po? At madadownload ito sa YouTube. Ano po? At ang mga simbahan, pinapanawagan natin pag-pray ang eleksyon. Care for Philippine Election 2025. Patapos i-play ito, ay manalangin at pagkaraan ng pananalangin, mag-motorcade. Hallelujah! Sa linggo, bawal na ang mga kandidato. Kaya mas masarap mag-motorcade. Tayo hindi bawal. Kasi non-partisan call ito. Praise the Lord. Kaya lang, pag sumama kayo, huwag nyo ilagay yung mga kandidato ninyo. Non-partisan. Alalagay natin asin at ilaw movement. Kani-kanyang paggawa ng mga tarpaulin. Ano po? Kani-kanyang paggawa. At meron tayong t-shirt. Nasaan yung t-shirt natin, Jake? Ha? Meron tayong t-shirt. At sa linggo, susuot natin yan. Ha? Medyo bilisan ng takbo. Ano? Ha? Importante. Ano po? Meron tayong t-shirt. Magkano yan, Jake, ang t-shirt? 150 pesos. Ayan. At ito ay susuot natin, ano po, sa linggo. Ano po, ayan, yan na. At mabibili dyan, ano po. At pwede kayong kumuha ng size. Praise God. At sa election mismo, pagka motorcade natin sa Sunday, ito suot natin, pagsimba natin, o kaya pagsimba, mayroong maayos. Pero pag motorcade na, hubarin na, palitan na nito, at tayo po ay mag-motorcade ulit. Ngayon, mamaya, wala pa tayo nito iba, sa linggo. At pagkaraan, laban agad, kinalunisan, suot uli, at pagpila natin sa botohan, nakaganyan tayo. Ang suhol iwaksi, ating siya sa atin, ihahalal natin. Pwede ba? Pwede ba yun? Amen? At hindi bawal to, kasi non-partisan call ito. Walang kandidatong pinopromote. Kaya po, yung anak mo, bili mo, at susuotin niya sa halalan. Maaga ka doon. Boto na ho kayo. Ayoko pa. Ba't kayo lakad ng lakad? Gusto kong i-promote ang panawagan. Ang suhol iwaksi. Amen? Kasi ang suhol na yan, babawiin ho yan. Kaya ho, kailangan ay mahinto. Kaya yan ay panawagan. At kapag tayo ay naging maingat sa pagboto, ano po? Makakapaghalal tayo ng mga pinuno na ihahatid tayo sa pag-unlad. At ang isang area ng pag-unlad ay ekonomiya. Kabuhayan! Hallelujah! Sino ang gusto maging maayos ang kabuhayan sa bansang Pilipinas? Magsabi na malakas na Amen! Parang mahina. Sino ang gusto maging maayos ang kabuhayan ng Pilipinas? Magsabi na malakas na Amen! Sabi nga ni Maxwell, kung ano ang leader mo, ganun kayo nagiging. Ikaw ang binoboto natin, yung sikat, yung kilala, yung naaala-ala, yung lumalabas sa TV, pero hindi naman natin tinitinda kung ano nagagawa sa bayan. Ang mga senador, congressman, ang mga bukal, ang mga councilor, kailangan marunong gumawa ng batas. Yan namang mayor, governor, presidente, ano po, ayan yung marunong sa executive. Kailangan tingnan po natin. But anyway, what we are saying, ladies and gentlemen, today, we shall start our series. And the series is called God's Economy. Grateful for God's Economy. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan natin. By definition, ano po, economy is a plan for distributing resources. Ano po, the Greek word for economy is oikonomia. Oiko means household. Ano po, that Greek word ay two words, oikos meaning house or household, and nomos meaning law. Ang maayos at patas na pagdidistribute ng kayamanan. Yan ay hindi nangyayari sa ating bansa. Ano po? Ilang pamilya lang yung payaman ng payaman. Ano po? At mga politiko, payaman ng payaman. Ano po? Ang marami po ay talagang pahirap ng pahirap. At mulang talagang sinasadya na maghirap para madaling mamanipula ang mga Pilipino. Pagkahirap na hirap Pilipino, bibigyan lang ng suhol, tatanggapin na at iboboto na sila. Kaya po napapanatili nila yung kapangyarihan. Pero ngayon, dahil tayo po ay mga mulat na mga mamamayan, boboto tayo ng may katalinuhan. Can you halada, amen? Upang maglagay tayo ng mga pinuno who will have a simple living at hindi pagpapayaman ng sarili at ng angkan. At ang kanilang sisikapin ay magkaroon ng serbisyo para sa mamamayan sa halip na ayuda at sa halip na mga pamumudmud ng pera at ng anumang bagay. Mga kapatid, mga minamahal, economy is dear to the hearts of God. In fact, yung po tinatawag natin God's economy, this is defined by infinitely rich
God. Hallelujah. Ang Diyos natin ay walang katapusan ng kayamanan. His riches includes all that He is to us for our enjoyment. God is rich in His divine attributes, love, light, holiness, and righteousness. God wants all the riches of His being to be distributed to us, to be enjoyed by us, to be expressed through us, to carry out His purpose. God made an economy, a divine plan, which is an arrangement for distributing Himself. Mga kapatid, mga minamahal, bago likain ng lalaki at ng babae, nilikha mo na lahat ng kakailanganin natin. Ano po? Upang tayo po pagkaraang malikha, ay ma-enjoy natin ang mga nilikha ng Panginoon. We are not supposed to worry about our kabuhayan sapagkat ang Diyos, yan ang ginagaranti. And in fact, He is even willing to distribute, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang katapatan. Hallelujah, praise the Lord. In fact, kahit sa mga panahon na tayo hindi natatapat, siya ay nananatiling tapat. Hallelujah. At napakaganda po ng pangako na yung mga kapatid. Even in times when we are not faithful, He remains faithful. At dahil dyan, mga kapatid, tandaan po natin, let us always believe in our heart na ang gusto ng Diyos, yung kabuhayan natin ay Kanyang mapaunlad. Nandiyan ba kayo? Ayaw ng Diyos na tayo ay naghihirap. Ayaw ng Diyos na mayroong nagpapakayaman ng todo-todo habang ang marami ay naghihirap. Ayaw ng Diyos po yan. Pero ang ekonomiya ng tao, okay lang yun. Basta umiikot ang pera at napupunta sa mga mayayaman, okay lang. Pero ang ekonomiya ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay redistribution of resources. Kaya kailangan maunawaan natin, ano itong God's economy that you and I must be thankful for? Well, from what I've said, tandaan ninyo, God's economy guarantees that you will be provided. Amply provided. Lahat na naniniwala, magsabi ng malakas na amen. Lahat na nananalig, sumigaw ng malakas na amen. Bakit kung gano'n ang kaplanuhan ng Diyos sa kanyang ekonomiya? Bakit may mga naghihirap? Bakit mayroong isang kahig, isang tuka? At yung ibang kahit nakadalawang kahig na, hindi pa makatuka, di ba? Bakit gano'n? Well, unang-una, ay dahil po sa ating pong poor mentality. Everybody say poor mentality. Tandaan natin, ang Diyos natin ay mayaman. Bago tayo nilikha mo na ang kailangan natin. Pero kapag ang utak mo ay naroon sa ay puro negative, mahirap mong maranasan ang katotohanan na ang Diyos ay handa kang pagpalain. Tingnan po natin po yung talata. Ang sabi po ng talata, verse 18, and may the Lord speak to our hearts, You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you wealth. It is He who gives you wealth. It is He who gives you, wealth. Mga kapatid, mga minamahal, tandaan natin that as far as God is concerned, He wants you to remember that wealth is available. Hallelujah. Ang kayamanan ay available. Hindi totoong wala. Hindi totoo. Kailangan unawain natin na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang plano na ikaw at ako ay pagpalain. Sa James chapter 1 verse 17, ang sabi yan ay napakaganda. James chapter 1 verse 17, All good and perfect gift is coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Lahat ng mabuting bagay galing sa Diyos. Kaya po kailangan ay pahayag natin, Panginoon, Ikaw ay Ama ko at Ikaw ay mayaman at hindi mo nais na ako'y maghirap. Naniniwala ako sa iyo. Yun po, una, napakahalaga. At sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, ang sabi nga po dyan, even if we are, 2 Timothy chapter 2, verse 13, even if we are faithless, He remained faithful, for He cannot disown Himself. Kaya mga kapatid, minsan tayo nagkukulang, tayo nagkakamali, but that does not change the plan of God to bless you and me. Hallelujah.
So that's given. At never, ever, ever doubt that matter. Ano po? Halimbawa, sa Romans 5:8, ang ganda ng sabi ng Romans 5:8, God demonstrated His own love for us in this. While we were yet sinners, Christ died for us. So, disqualified ka. Hindi ka karapat na papagpalain. Pero ang sabi ng Diyos, nagpapasya ako na pagpalain ka. How many of you believe that? Can you louder amen? Pwede ba ipalakpak sa Panginoon ang mga kamay na yan? Glory to God. Kaya wag mong isipin na ako ay mahirap, isinilang na mahirap, mamamatay na mahirap. Alam niyo, marami mga mahirap. Ano po? Pero yumaman. Dahil sa utak nila, hindi sila mahirap. They don't have and they don't entertain poor mentality. It's a matter of time. Ay naranasan nila ang kayamanan ng Diyos na dumaloy sa kanila. Gusto mo maranasan ang kayamanan ng Diyos? Sumigaw ka ng amen. Itapon mo ang poor mentality. Yung paawa effect. Yung paawa effect, mabuti ka pa. Mabuti pa kayo. Kami ganito lang. Kami walang mararating. Itapon mo yan. Itapon mo yan. Ano po? Sabihin mo, pagpapalain kami ng Diyos. Sabihin mo nga yan sa katabi mo, ha? Pagpapalain ako ng Diyos. Praise God. Hallelujah. At ang sabi ng Romans 8:32, bilang ebidensya, Romans 8:32, pakibasa nga ng malakas. Want to read the real. How will He not also, along with Him, graciously give us all things? Grabe po yan. Ano po? Alam nyo, pag binasa nyo ito, how will He not graciously give us all things? Yun lang, panalo ka na eh. Pero matindi dito, along with Him. Nakataya. Pati buhay niya, binigay niya sa iyo. Don't ever, ever doubt God's plan to bless you. Hallelujah. Isa lang nag-amen ha. Amen? Pero kung magkikita pa tayo, there comes a time pag walang pagkain sa pagkainan, pag natanggal ang trabaho, pag kulang yung pambayad, ano po, nandiyan na ang mga due date. Kung minsan nagdududa ka talaga bang pagpapalain ako ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, never allow the enemy to deceive you. Ano po? Sapagkat walang matibay pang ebidensya sa Romans 8 na ito, verse 32, na kung hindi nga niya pinakait ang kanyang buto, anak, hindi niya pagkakait ang lahat mong kailangan. So, unang step, so that you can enjoy God's economy, you must always believe in your heart, firmly, despite of what's happening in your economic life, that in God's economy, He wants to bless you. He wants to pour out His favor and blessing to you. Yung maunang mag-amen, baka unang tatanggap. Yung may kasamang palakpakang amen, doble, hallelujah, praise God. When you interview those who have, experienced yung pagyaman, ano po, ng dahan-dahan, nagsimula yon dito sa utak, hindi sa bulsa. Kala kasi natin ang pagyaman nagsisimula sa bulsa, mali. Nagsisimula yan sa utak, ano po. Huwag sabihin, wala akong pera. Sabi ng mga iba, wala akong pera. Kahit sunugin mo ako, hindi ako makakamoy pera. Ayun, kaya nga walang pera. Ano po? Sabi mo, parating na ang pera ko. Hallelujah. Nandiyan ba kayo? Sabihin niyo, parating na ang marami kong pera. Why? Because my God is rich, infinitely rich. Hallelujah. Pangalawa, sabi ng talatang ito ay ganito, it is He who gives you the power to get rich. Hallelujah! Praise God. I love this. Ano po? Una, manalig ka na ang ating Diyos ay mayaman and because He loves us, He intend to pour out His riches to us. Ano po? Pero pangalawa, kailangan unawain mo rin, mga kapatid, na ang pagyaman, ay na-avail, nakukuha. Sa pamamagitan po ng enablement ng Panginoon. Hallelujah! Yung enablement ng Panginoon. Huwag kang namamalimos, huwag kang nagpapaawa sa iba. Sa Diyos ka, tumawag, Lord, I want your enablement to make me rich. Hallelujah! Sinong gusto ng kapangyarihan ng Diyos para yumaman? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Hallelujah! Ipalakpak ng malakas. At sabi mo, akin yan! Yes. It's one thing to know that God is wealthy and His wealth and riches are available to all of us.
It's another thing to know how we can avail. And the Lord says in this verse that the Lord Himself gives us enablement. Hallelujah. Bibigyan Kanya ng kapangyarihan upang yumaman. Ano po? Naalala po natin ang Psalm 127 verses 1 to 2. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches the city, the watchman, the guard stands watch in vain. Ano po? In vain you rise early and stay late, toiling for food to eat. For He grants sleep to those He loves. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. We need to know, Lord, ano po yung kakayanang binigay mo sa akin? Na sa kakayanan kong yun, dun pala ako yayaman. Praise the Lord. Hallelujah. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, si Manny Pacquiao ay pinanganak na mahirap. Pero siya yumaman sa kanyang kamao. Kasi yun ang binigay ng Diyos sa kanya, kamao. At pinag-aralan niya magboxing at naranasan niya mabigo. At siya po ay pinagpala sa kanyang kamao. Ikaw naman, ay baka naman hindi kamao. Ano ang enablement na binigay ng Diyos sa'yo? Huwag kang mainggit kay Manny Pacquiao. Ha? Huwag kang mainggit sa kapitbahay mo na yumaman sa kanyang pagtitinda ng shawarma. Tuloy lahat na lang nag-shawarma. Naalala po ninyo mga Pilipino, pag may nagbukas ng lugawan, kumikita, pumipila, lahat may lugawan na. Kaya sabay-sabay silang bumabaksak. Ano po? Kailangan look within you. Lord, ano ba ang talento ko? Ano ba ang galing ko? Yang galing at husay mo, ayan ang gagamitin ng Diyos para ikaw ay payamanin. Kaya, huwag ka mainggit. Sabi mo sa katay mo, huwag ka mainggit sa akin. Huwag ka mainggit. Huwag ka mainggit. Hanapin mo kung ano yung galing mo, ano yung husay mo. Hallelujah. Kaya sabi ng James chapter 1, naalala natin to, verse 2, na consider it pure joy kapag dumadaan ka sa mga iba't ibang pagsubok at problema. Pagdating sa verse 5, ang sabi ng verse 5, kung kayo nangangailangan ng karunungan, humingi kayo sa Diyos. Hallelujah. Kaya kapatid, sa dinadaanan mong economic problem, lumapit ka sa Diyos. Diyos ko, I need your wisdom para mapagtagumpayan ko at malampasan ko ang aking financial sorrow. Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Nandyan ho ba kayo? Nandyan ho ba kayo? Mga kapatid, mga minamahal, God intends to bless us. Pero kuminsan, kailangan natin po na humingi ng karunungan para sa mga pasyahin. Humingi ng karunungan para sa halip na ikaw ay nagreklamo, look within you. Lord, ano bang binigay mo sa aking galing? Ano binigay mong husay para ako'y payamanin? Naalala po ninyo, si Moises, nang tawagin siya ng Panginoon para mamuno. Sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Panginoon, wala akong alam. Panginoon, ano gagawin ko? Very familiar sa atin, di ba? Kapag tayo naghihirap, Lord, wala na kami mapambabayad sa kuryente. Lord, ano pang gagawin namin? Wala na po ako magagawa. Ano po? Aba, ano ang sabi ng Panginoon kay Moses? Let us look at that. Ano po? Sa Exodus chapter 4, verse 2 to 5. Then the Lord said to him, what is in your hand? Tungkod po. Tungkod lang, sabi niya. Ano yung nasa kamay mo? Tungkod lang po ito eh. Ano po magagawa nito? And verse 3. Ano sabi? The Lord said, throw it on the ground, Moses. Moses threw it on the ground and it became a snake and he ran from it. Then the Lord said to him, reach out your hand and take it by the tail. So Moses reached out and took hold of the snake and it turned back into a staff in his hand. This, said the Lord, is so that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you. Ano sasabi po dito? Kung ano meron ka, doon ka pagpapalain ng Diyos. Nandyan ho ba kayo? Ha? Naalala ko yung isang kapatid natin na sabi niya, financially ay kapos siya. Sabi niya, Lord, saan ako kukuha? Tapos nakusap sa kanya ang Panginoon na yung bahay niya ay malaki para sa kanya. Kaya binigyan siya ng wisdom ni God na i-divide yung bahay niya at pinaupahan niya. At dahil doon, nagkaroon siya ng regular income. Bakit? Anong meron siya? Yung bahay, too big for her.
Sobrang laki nito para sa iyo. Sabi na, kanyang, paupahan yung ilang parte. Kaya nagkaroon siya ng regular income. Nandiyan ba kayo? Can you louder amen? Can you louder amen? Palapakan nga natin ng Panginoon sa bagay na yun. The Lord has given us resources so that out of that, we can avail of God's wealth. Hallelujah! Kaya kailangan sipag. Hindi lang sipag. Sabi ng Psalm 127, masipag ka nga. Kung hindi mo partner si God, wala din. Kaya kailangan nagtatanong ka sa Diyos, Panginoon, ano po gagawin ko? Panginoon, ano po, paano ko pagyayamanin? Alam mo, noong araw, lagi ko narinig sa matatanda, pagyamanin mo kung ano meron ka. And as I grow older, I realize that that is very biblical. Yung mga iba ngayon, mahusay magsalita mga kabataan. O ngayon, pinagkakakitaan nila. Sila yung nag-MC. Sila yung nagiging organizer. Nagiging event planner. Ganyan, di ba? Yung iba ay mahusay sa sales. Through internet, nakakapag-sale. Kung ano meron ka. Kung ano meron ka. Sabi mo sa katabi mo, yayaman ka. Hallelujah. Praise the Lord. Huminto ka sa pagkainggit at hanapin mo kung ano meron ka at yun ang pagyamanin mo. Hallelujah. Humingi ka ng dunong kay God, paano pagyamanin? Kaya yung kabutihan, yung paggawa ng kabutihan sa kapwa, yan ay kayamanan ang kaibigan. Hallelujah. Lagi ko sinasabi sa aking mga anak, ang kayamanan ng papa nyo ay kaibigan. Mga tinanim na pagmiministra sa mga tao, ibinabalik ng Diyos. Ibinabalik ng Diyos. Kaya nakapag-abroad kami, buong pamilya, wala kami ginastos kahit 5. Nang umuwi kami, meron pa kaming baon. Hindi naman kami na malimos. Pero dahil ako'y nakagawa ng kabutihan sa isang mag-asawa at bilang pasasalamat, ay dinala kami sa Japan nang walang gastos. Mga kapatid, hallelujah. Nandyan ba kayo? Are you here with me? Huwag ka nang mainggit. Huwag ka nang mainggit. Hindi lang huwag ka nang mangamba. Huwag ka mainggit. Hanapin mo, Lord, ano po ang kailangan kong gawin? Baka mamaya meron tayong mga gastusin na pwede naman ibawas. Ano po? Diyan mahusay ang asawa ko. Ano po? Magtitipo namin ay talagang papakita niya yung budget. Papakita niya magkano mapasok na pera. Magkano lumalabas na pera. Kaya mga anak namin, siya mismo nagbo-volunteer. Nabawasan ng baon. Sila nagbo-volunteer na magbaon na lang ng pagkain sa school. Ano po? Kasi pinapakita niya. Magkano pasok ng pera, magkano labas. Ano ang pwede natin gawin para mabawasan ang lumalabas ng pera? Bawasan niyo na po baon po. Ng kalahati, kaya naman. Ganun po. Hindi yung mga magulang para naaawa sa kanilang anak na yung baon ng mga classmate ng anak nila kailalaki. Samantalang ang baon ng anak nila kakaunti. Mukhang kawawa naman ang anak ko. Kaya gagawa ng paraan. Yung gawa ng paraan, yun ang kinalulubog mo. May the Lord speak to us. We need the wisdom of the Lord. Ano po? Hindi lang sa paano dadagdagan ng kita. Ay yung aming bunsong anak, maliit pa, katuwang ng aking asawa, gagawa sila ng sabon. At talagang ibebenta. At sa school, at mga teacher niya, binibentahan ni Caleb na sabon. At siyempre natutuwa naman yung mga teacher, kaya bata-bata pa nagtitinda na. Kaya talagang, kaya ngayon sa amin lahat, si Caleb ang pinakamaraming ipon . Kaya ngayon ay nangungutang ako sa kanya. So, ibig sabihin, talagang natuto niya magsinop-sinop. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. In God's economy, that you and I must be thankful for, ang tatay natin ay mayaman at ikaw ay gusto niyang pagpalain. Can you hear that? Amen? Kaya lang, ngalawa, kailangan niyang kayamanang yan maunawaan mo na ma-avail mo through God's empowerment. Kung ano meron ka, pagyamanin mo. Pangalawa, hingi ka ng wisdom sa Panginoon. Magkano ang pasok ng pera? Paano dagdagan pa ang pasok ng pera? Magkano labas ng pera? Paano bawasan pa ang labas ng pera? Hallelujah! Praise the Lord. Amen! Walakpak nga ho lahat ng minatututunan. Glory to God. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na maunawaan po natin. Meron akong kaibigan na mayaman. Tuwing kami kakain sa restaurant at ako ititreat niya.
hindi siya umu-order ng juice o ng any drinks. Water. At sabi niya, do you want juice? If you want juice, you pay it yourself. so I am treating you for this sumptuous meal, but if you want juice or drinks, pay it yourself. Because I only want water. The best drinks. At sinabi niya, minsan kinumenta niya, sabi niya, look, how much is the juice? Look, how much is the drink? How many percent ito doon sa ating meal? And I've learned from him. Kaya pala siya yumayaman. Alam niyo, yung mga maliliit, alam niyo ba yung upsize po? Di ba pag order ka sa mga fast food, upsize po, i-upsize yung french fries, alam niyo, milyon ang kinita ng mga fast food chain. Doon sa upsize po, di siyempre, konti lang naman eh. Sige, konti lang naman. Yung konti na yun, pag pinagsama-sama, milyon ang kinita sa atin. Nandyan ho ba kayo? Can you louder amen? Kaya yung konting sinop sa paglabas ng pera, pwedeng bawasan. At magugulat ka how the Lord will empower you. Hallelujah. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. God has granted you the ability. God has granted you the wisdom. All you need to do is make Him your partner. And God will guide you. Paano pagyamanin kung meron ka? At God will guide you sa mga tamang desisyon sa buhay. Ano po? Upang ikaw ay aangat at aangat ng aangat. Parang walang aangat Aangat, ng aangat. Sa buhay. Hallelujah! Praise the Lord. Pangatlo po at panghuli, mga kapatid, ang sabi diyan, ano po, that He may confirm. Ang ganda po nun. I love that. Ano po? Let's look at that. Ano po? Ano po ang sabi po? That He may, ano po, confirm His covenant. Hallelujah! Meaning, mga kapatid, hindi ito suntok sa buwan. This is part and parcel of the covenantal relationship of God with all of us. With the Israelites. Part and parcel po. Na totoong ang pinag-uusapan ay sa kabilang buhay, tayo'y masagana. Ngunit hindi lang sa kabilang buhay, dito rin, sa lupang ito. Gusto kang pagpalain ng Panginoon. That's part and parcel. Kaya nga po, pinaghandaan ng Panginoon ang lupang pangako ang mga Israelita. Upang doon sa lupang pangako, meron nga pong pulot-pukyutan ang sabi na po, lugar na kung saan ay sagana sa pagkain, sagana ang lupa na nagbibigay ng mga pagkain na po. And that is something that can be enjoyed while living on the earth. Hallelujah. At ano po ang dahilan? Kasi po, ang kayamanan pangatlo ay meron pong layunin. Ano po? Wealth is meant for a purpose. Kaya ka gustong pagpalain ng Panginoon kasi bahagi yan ng kanyang dakilang plano sa iyong buhay. Hallelujah. And as the Lord enrich you, God's purpose in your life can accomplish even more. Kaya sa 1 Timothy 6:10, ang warning ay ito. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Hallelujah. So, wag daw natin mahalin ang kayamanan. Huwag natin mahalin ang pera. Sapagkat sa kapagmamahal natin sa pera at kayamanan, doon tayo napapahamak. Ang dapat mahalin natin ang Diyos at Siya ang magbibigay ng pera. Can I hear that? Amen? Huwag po yung pera. Ano po? Pag pera, kayamanan, maliligaw ka at masasadla ka pa sa iba't ibang ika nga natin ay problema, sa iba't ibang suliranin. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Ano po? Importante. Is my present wealth serving God's purpose right now? Baka kaya hindi ka pagkakatiwalaan ng Panginoon. Sapagkat pag ikaw ay nagkaroon ng wealth at hindi ka handa, ikapapahamak mo. You know what? Don't just desire to be rich. Desire to be ready for that riches. Hallelujah. Because that same riches that is actually available can ruin you. Kung ang puso mo ay nandun sa kayamanan, ang dami na pong dating mahirap. Nang yumaman, mas matindi pang mang-ape sa mga kapwa niya dating mahirap. Di ba? We have lots of stories about that. Minsan mas mabuti pa yung pinanganak na mayaman,
nakikidama sa mahihirap. Pero yung dating mahirap na yumaman, nako, mas matinding matapobre. Mas matinding magkamkam ng mga material na bagay. Why? Because they miss the purpose of wealth. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mahalaga po. Ang sabi ng Ecclesiastes 5:3, whoever loves money never has enough. Ecclesiastes 5:10. Whoever has money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. Ecclesiastes chapter 5, verse 10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. These two is meaningless. When you don't serve God's purpose in your money and in your wealth, ladies and gentlemen, yan ay ikapapahamak po natin. Yan ang ikahihirap natin. Yan ang ikababaksak natin. Kaya sabi sa 1 Timothy 6:17-19, command those who are rich in this present world not to be arrogant, not to put their hope in wealth, which is so uncertain. Imagine, even your wealth, no matter how huge that may be, that remains uncertain. That can, be gone in a second. Kaya, wag po yung pera. Kaya ang sabi ng Panginoon, we must honor God with our money. Proverbs 3:5-10. And I would like to end here. Proverbs 3:9-10. Ano po ang sabi ng Proverbs? Kawikaan, Kabanata 3, talata 9-10. Honor the Lord with your wealth. Yes, whatever you've got right now, whether that is physical money in your wallet or in your bank, or whether it is a talent, whether that is a skill, honor God in that wealth. Ano po? And when you honor God in your money, God will pour out greater and more money. In fact, He did not spare His own Son to us, but He gave Him up for all of us. Sa ating pag-aalaala ng banal na hapunan, may it be a great reminder to all of us na kung paanong hindi pinagkait ng Ama ang kanyang bugto na anak, hindi niya pagkakait sa iyo ang pagkapala. Hallelujah. You must be grateful for God's economy, kapatid. Hallelujah. Na hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. That's why si David, nung panahon na siya'y kapos na kapos, siya'y wala sa kanyang trono, siya wala sa kanyang kaharian, doon niya nasabi, yung Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, and I shall not be in want. Not when times that everything is already provided and within His reach of His hand, but in times when there were nothing and nobody would like to take care of him, that's where he was drawn to the Lord, and he realized that his real shepherd is the Lord. Hallelujah. It is of no wonder that he was restored to his kingdom. He was restored to his kingship. Kapatid, kaibigan, you are a child of the King. You are a child of the King of Kings and the Lord of Lords. And as you participate in the Lord's Supper, would you reject the poor mentality? Would you reject that negative mindset? Would you also reject the wrong values na ikaw ay sinusukat mo ang halaga mo sa kung magkano meron ka? Kaya pagkapos ka na, pag wala ka na, nagkataranta ka because you are feeling na may menos ka. No. Now your money is never the measurement of your worth. It is the love of the Lord that He has manifested when He sent His Son, Jesus Christ. Kapatid, kaibigan, with whatever you've got right now, would you make a decision and say, Lord, I want to honor you with my wealth. I want to honor you, and I want to live my life with grateful heart. Hallelujah. Tayo mo ko, ipikit natin mga mata, at kung ikaw ay aming panauhin ngayong araw.